Mayroon ka bang tanim na halamang kamantige sa iyong bakuran? Isang klase ng balsam na kilala lamang dahil sa ganda ng bulaklak nitong taglay. Subalit hindi batid ng karamihan na maging ang halamang ito ay isang mahusay na lunas at gamot sa maraming karamdaman. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang iba't ibang gamit ng halamang kadalas ay makikita nga sa inyong bakuran, ang halamang kamantige. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mga herbal plants o mga halamang gamot, buhat nga sa mga spices o mga simpleng halamang damo, ay bahagi na nga ng ating sinaunang tradisyon at mga paniniwala. At napakarami pa nga ang mga herbal na halaman o mga damo ang nag-aantay lamang ng mga scientific evidence at supports upang makilala pa ito ng karamihan. Kabilang na nga rito ang isang napakagandang uri ng halaman na kadalas ay makikita lamang sa inyong bakuran, ang garden balsam, o mas kilala nga dito sa atin sa Pilipinas bilang halamang kamantige. Isang klase ng sumasabog na halaman, lalo na nga kapag mahihinog na ang mga bunga nito, sapagkat isa itong pamamaraan kung papaano sila nagdi-disperse ng mga buto kapag mahihinog na. Subalit batid mo ba na isang halamang ito sa maaaring magligtas ng iyong buhay? Ang halamang ito na kamantige ay kadalasang itinatanim sa hardin at sa mga bakuran, lalo na nga sa mga probinsya, sapagkat ito ay makulay at maganda ang mga bulaklak nito, at idagdag pa nga ang halimuyak nitong taglay. Subalit hindi batid ng karamihan kung ano-ano pa nga ba ang taglay nitong bisa at kakayahan. Ang garden balsam o kamantige dito sa Pilipinas ay isang halamang nagmula pa nga sa timog at timog-kanlurang bahagi ng kontinenteng Asya, at kabilang sa pamilya ng mga halamang Balsaminaceae o Touchminat family. Isa ang halamang kamantige sa mga mahusay na halamang gamot na lubhang kapaki-pakinabang. Ang mga dahon nito at buto ay maaari mong kainin, lutuman o hilaw. Narito ang iba pang mga natatanging gamit ng halamang garden balsam o kamantige. Number 1. Ang kamantige o ang dinurog nitong dahon ay maaari mong itapal sa namamagang sugat o kaya naman ay namamagang ingrown upang makatulong ito sa pag-alis ng pamamaga. Number 2. Sa bansang China, ang dinurog na buto ng kamantige ay inirerekomenda nga lalo na nga sa mga nagbubuntis na hirap sa panganganak. Number 3. Mainam ang buto ng halamang kamantige bilang panlunas sa mga dumaranas ng lung cancer. Number 4. Ang katas ng dahon nito ay mainam ring lunas at gamit na pantanggal ng kulugo sa ating balat. Number 5. Mainam ring gamit ang bulaklak nito sa mga lumbago at kagat ng ahas. Number 6. Kung sakaling mayroon kang galos o gasgas sa balat, itapal mo lamang dito ang dinurog na katawan o dahon ng kamantige upang mapabilis ang paggaling nito. Number 7. Kung ikaw naman ay dumaranas ng pananakit ng tiyan o dysmenorrhea para sa mga kababaihan, magpakulo ka lamang ng 9 hanggang 15 gramo ng buong katawan ng halamang ito, o kaya naman ay 3 hanggang 6 na gramo ng bulaklak, tuyuman o sariwa, o 3 hanggang 7 gramo ng buto nito. Inumin lamang ang pinagpakuluan nito upang mapawi ang nadaramang sakit.
Mainam din ito sa mayroong mga joint pain o sakit ng kasukasuan. Number 8. Sa ibang bansa naman ang dahon at bulaklak ng halamang ito ay kanilang ginagamit na henna o pangkulay at alternatibo na pangkulay ng kuko. Sa inyong lugar, ano-ano pa ang ibang gamit ng halamang ito? O ginagamit nga lamang itong halamang ornamental? Ikaw, mayroon ka bang tanim ng kamantige sa iyong bakuran? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakakita ka na ba ng halamang ito? Isang gumagapang na baging at nagtataglay ng mga asul na talulot o bulaklak at bunga na kalintulad ng mga beans. Subalit alam mo ba at siguradong mamamangha ka sapagkat napakaraming bisa at maraming pagkagamitan ng bulaklak na ito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga maaaring gamit at benepisyo sa ating katawan ng bulaklak na ito, ang Blue Ternate Tea. Ang Blue Ternate Tea o Clitoria Ternate Tea ay tinatawag ring Asian Pigeon Wings, Bluebell Vine, Blue Pea, Butterfly Pea at Kordofan Pea na kabilang nga sa hanay ng mga Fabaceae. Sa bansang India nga, ito ay tinuturing na isang holy flower. Madalas gamitin sa pagkain ang Blue Ternate Tea bilang food coloring sa mga lutong dessert at minsan naman ay ipiniprito rin. Maaari mo rin itong patuyuin at gawing tsaa o kainin ng sariwa sapagkat ito ay may taglay na tamis at lasa. Kadalasan din itong inihahalo sa alak katulad ng gin at nag-iiba ng kulay kung mahaluan na nga ng ibang mga carbonated drinks. At ang panghuli ay bilang pangkulay sa mga tela. Subalit ano nga ba ang mga benepisyo nito sa ating katawan? Ang bulaklak na ito ay mahusay sa pag-boost ng ating utak o brain health. Ang acetylcholine nitong kemikal ay essential sa pagpapanatili ng masiglang kaisipan. Panlaban din sa cancer ang bulaklak ng Blue Clitoria Ternate Tea. Ito ay maaaring magtaglay ng mga anti-cancer properties upang ating malabanan ang ilang mga cancer cells. Anti-inflammatory agent din ang bulaklak na ito upang mabawasan ang pananakit ng katawan internally, kagaya ng mga body pain, migraine at pamamaga at pati na rin ang sakit sa ulo. Nakakatulong rin sa pagpapababa ng presyon ng dugo ang pagkonsumo natin ng tsaa buhat sa bulaklak nito. At dahil mayaman nga sa antioxidant ang blue pea flower, ay nakagaganda rin ito ng kutis at ng ating buhok. Kaya nga madalas ay ginagamit na nga itong sangkap sa mga skin products o mga shampoo. At ang pinakamainam nitong gamit ay ang pagpapanatiling normal ng ating blood sugar sa ating mga bloodstreams. Kaya mainam ito para sa mga taong may diabetes. Hindi ba't napaka-beneficial ng bulaklak na ito? Pagkain na ay napakasustansya pa bilang isang tsaa. Isang pangkaraniwan lamang na halaman sa paligid, subalit napakahalaga. Sa inyong probinsya o sa inyong lugar, ano naman ang tawag sa bulaklak na ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon,
kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.